Kami mga iniikot na sabi-sabi yan. May mga narinig kasi alam din ng mga kasama natin media. Yung pagpirma daw, sir, meron daw na pinigay na, ewan ko kung magkano yan. Sabi mo nga, may narinig tayo, di umano, 150M. Hindi ka ba nasilo doon, sir, para makuha yung pirma mo? Ang laking bagay yung sa inyo kung totoo man yung sinasabi nila. Actually, Brother Danny, narinig ko lang naman yan eh. Yung fund support or fund. No, na 150 million. Eh, siyempre, ako bilang dating pulis, mahirap kong i-affirm yan dahil wala akong personal knowledge. Nabalitaan ko din lamang po yan. Kaya hindi ko sigurado. Pero kung totoo, sir, pipirma kayo? Pakiulit, sir? Kung totoo po yung binabanggit na presyo na yun, pipirma po kayo? Ay, hindi po. Kasi nung nabalitaan naman, banggitin ko lang po sa'yo, nung nagpermahan, meron po akong meeting with the Muslim leaders. Nasa labas ako. So, hindi ako nakapirma. Pero kung nandun ako, hindi rin ako pepirma. And ang tanong po ninyo, kung nalaman nyo ba, Colonel, pepirma ka? Hindi pa rin po. Kasi kung maalala po ninyo, may second batch na pumirma eh. So, kung interesado ako doon sa napabalitang 150 million budget, baka pumirma rin ako kung interesado ako doon sa second batch. Kasama po dapat siguro ako. Pero again, ako po mula nung nagsundalo, naging police, naging congressman, witness po kayo, mga kapatid natin sa media, na wala pa akong nadaluhang hearing o pagdinig o investigation sa Kongreso na parang naging bias ako. Sapagkat ako po talaga bilang isang anak mahirap, ang kaya ko lang pong ipagyabang prinsipyo at paninindigan. Kaya po nananatili tayo doon sa punto na yon para sa ganitong sitwasyon, makakaharap po ako sa inyo, mata sa mata, kaya kong tumitig sa inyo. Prinsipyo at paninindigan po. Sir, isa pang tanong, sundot lang doon. Kasi dalawa daw yung ino-offer. Yung isa, yung nabanggit nga natin, kung meron nga daw bilang na halaga na milyon-milyon pero pinag-uusapan. Yung pangalawang offer, sa hindi ka daw pimirma, ma-out of number ka, the same time, tatanggalan ka ng posisyon sa Kongreso. So, hindi rin kayo na-threaten doon sa ganung challenge sa inyo. Yung binanggit po ninyo, naranasan niya ni Congressman Marcoleta. Lahat ng yung pressure niya sa committee na wala. At yung pong cut ng budget o whatever support. And tinanong niya rin, lamang din po ako, tao naman, hindi sanay magsinungaling. Gusto ko na rin i-announce sa ating mga babayan, yung mga humingi ng tulong kaugnay sa medical assistance. Paumanin po, wala po akong pondo para sa medical assistance para tumulong sa inyo. Paumanin po. Ano yung sir, epekto ng hindi pagpirma yan? Ayaw ko pong mag-speculate kasi wala akong ebidensya. Kaya kinat ang pondo ko na pantulong sa mga kababayan natin. Ay yun ang, basta alam ko po, wala po akong pondo pangtulong sa ating mga kababayan. Hindi ko alam kung ito ay ang dahilan dahil hindi ako pumirma. Hindi ko po alam. Kung totoo pala, no? Kaya-kaya pala yung mga nakapirma, no? Yes. Kung aking Colonel Kirby, ito, isang dati po kayong sundalo, sir, at although lahat naman ngayon, mga dating sundalo, sa kinakaharap po natin, yung pagbabastos po ng China at ang pananakot po sa atin ng China, parang wala akong malinaw na stand ang bansang Pilipinas. So kayo po, bilang isang